Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Our topic for today is another Pinoy folktale. Ito ay tungkol sa alamat ng talon ng Maria Cristina. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Ang alamat ng talon ng Maria Cristina. Si Dato Talim ay tanyag sa buong Maguindanao hanggang sa Sulu dahil sa kagandahan ng kanyang anak na si Maria Cristina. Ngunit hindi si Dato Talim ang tunay na ama ni Maria Cristina. Si Maria Cristina ay anak ng isang mangingisda sa Romblon. Tuwing tag-ulan ay tumutulong si Cristina sa pagtatanim sa kanilang maliit na lupain. Mahirap lamang sila, ngunit ang kanilang kaligayahang mag-anak ay ganap. Isang araw, ang kanilang bayan ay sinalakay ng mga tauhan ni Dato Talim. Tumakas ang mga tao papuntang bundok. Bata pa noon si Maria Cristina at hindi pansin ang kaguluhang nangyayari. Patuloy siya sa paglalaro nang damputin siya ng mga tauhan ni Dato Talim. Nanlaban ang ama ni Maria Cristina, ngunit siya ay napatay din. Ang batang si Cristina ay inaalay kay Dato Talim na labis namang kinagiliwan ito dahil sa kagandahang taglay. Minahal ng labis ng dato si Cristina at tinuring parang isang tunay na anak. Lumaking napakaganda si Cristina kaya lalong nakilala si Dato Talim. Marami ang nagkagusto sa dalaga. Isang binata na nagngangalang Prinsipe San-e ang sa mga masugid na manliligaw ni Maria Cristina. Ito ay makisig, may matipunong pangangatawan at tunay na dugong maharlika. Sa madaling sabi, ang binatang ito ang nakabihag sa puso ni Maria Cristina. Namanhikan ang ama ni Prinsipe San-e na isang sultan ng Sulu at itinakda ang isang malaking kasalan. Habang abala sa pagtatakda ng kasal ang magkabilang partido, ang dalawang magkasintahan ay nagkikita sa batis na may malalaking bato. Nagbabalak sila ng magagandang bagay para sa kanilang kinabukasan. Ngunit, lingid sa kanila ay may isang dalagang mangkukulam na naninibugho kay Maria Cristina. Isinusumpa niyang hinding-hindi matutuloy ang kasal ng dalawa. Dalawang gabi bago pa ang tinakdang kasal, naalala ni Maria ang kanyang ina na matagal na niyang hindi nakikita. Nagtungo siya sa batuhan sa may batis sa tagpuan nila ni San-e. Doon nag-iiyak si Maria sa labis na pag-aalala sa kanyang ina. May pangako sa kanya si San-e na tutungo sila sa Romblon para dalawin ang kanyang ina sa oras na matapos lamang ang kasal. Ipinikit niya ang kanyang mata at pinaglaro sa kanyang diwa ang mga alaalang kapiling pa niya ang kanyang ama at ina noong siya ay isang musmus pa lamang. Nasa ganitong kalagayan si Maria nang dumating ang pangit na dalagang mangkukulam buhat sa kanyang likuran. Akala ni Maria ay ito na ang kanyang kasintahan, ngunit laking gulat niya nang isang pangit na babae ang kanyang namulatan. Alam mo, si San-e ay akin. Hindi matutuloy ang inyong kasal. Sige, ipagpatuloy mo ang pagluha mo, sabi ng mangkukulam. Lalo lamang lumuluha si Cristina dahil sa kabila pala ng kanyang kaligayahan sa piling ni San-e ay may isang pusong nagngingit-ngit. Sa araw ng inyong kasal, si San-e ay hindi mo na makikita. Siya ay inagaw mo lamang sa akin.
Sige, ipagpatuloy mo ang pagluha. Bago sumapit ang kasal mo, ikaw ay magiging isang bundok. Ang luha mo ay dadaloy sa bayan patungo sa dagat. Galit na pagbabanta ng magkukulam. Sumapit ang araw ng kasal at labis na pagtataka ng lahat ay hindi sumipot si Maria Cristina. At lalo pa silang namangha ng isang bundok na lumuha ang kanilang nakita. Umilig ito sa bayan at nagkaroon ng ilog. Nasaan si Cristina? Paano na ang kanilang kasal? Tanong ng mga tao. Ha ha ha! Ang natatanaw ninyong lumuluhang bundok ay walang iba't si Maria Cristina. Ang daloy ng kanyang luha ay magpapatuloy sa bayan at magiging ilog na daluyan sa iligan. Ang sabi ng magkukulam. Mula noon ay hindi na nakita pa ang pangit na mangkukulam. Ang bundok na lumuluha ay tinatawag na Maria Cristina sa bayan ng Iligan. Ang aral na makukuha sa kwentong ito ay minsan ang pinakamagandang kagalingan ay nangyayari kapag tinatanggap natin na may mga bagay sa buhay na hindi natin makontrol. You're human. After a breakup, normal na nais na magtalaga ng mga dahilan sa mga bagay. Nagsisimula kang lumingon sa mga sandali, sinusuri ang mga ito at sinusubukang malaman kung bakit nangyari ang ilang bagay. Shout out and thanks to the comment of Miss Jacqueline Salazar. Maraming salamat po. Thank you very much for watching. And according to Katharine Hepburn, love has nothing to do with what you are expecting to get, only with what you are expecting to give, which is everything.